Mga ka-crypto, kamakailan lamang nag-shift ang US Federal Reserve mula sa quantitative tightening patungo sa liquidity expansion. Nangyari ito noong Lunes matapos po nilang itigil ang QT program at mag-inject ng higit $13 billion sa financial system via overnight repo operations. Isa itong malaking liquidity boost sa mga nakaraang taon. Historically, ang ganitong moves ay nagpapasigla sa crypto at saka stock markets dahil mas marami ang pumasok sa market participation. Kaya sa pananaw ng analyst na si Ginoong Paul Baron, hindi lang basta tubig ang dala ng Fed, kundi pwedeng maging apoy sa risk assets. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ni Ginoong Paul Baron na when Feds bring water, XRP brings fire. Ayan, simple lamang po ang analogy ni Ginoong Paul Baron pero powerful sa insight. Sabi niya kapag ang Fed ay nag-inject ng liquidity, Bitcoin, Ethereum at saka XRP ay nagre-respond ng mas agresibo kaysa sa iba. Hindi lang sila sumusunod sa trend, kundi proactive movers. Ang ideya ay habang ang iba ay nagpa-caution sa liquidity return, si XRP ay nakatayo po sa forefront ng utility at saka adoption. Sa bawat liquidity wave, ang mga tunay na functional tokens ang pinaka-ready. At si XRP ay isa sa mga iyon. Hindi puro hype. Ito po ay performance-driven response. Ngayon ay paano naman po nag-react ang market agad-agad? Kapag binigyang pansin ang presyo, si Bitcoin tumaas ng 6.5% sa loob ng 24 hours. Umabot po sa $93,965. Ang highest sa nakaraang 3 linggo. Sa XRP naman ay nag-surge ng higit 10%. Pumalo po sa $2.22 na weekly high. Ang ganito pong galaw ay hindi lang natural market reaction, kundi fueled rin ng record inflows sa bagong XRP ETF na lumagpas na sa $800 million. Ang analyst po ay nagsuggest na ang milestone na ito ay makapagpapalakas sa breakout potential ng XRP papuntang 2026. Ito ay senyales na ang liquidity wave ay malaki ang epekto sa institutional adoption. Ngayon ay bakit po ba sinasabi ng community na liquidity era favors utility tokens? Si X-Finance Bull ay nagbigay diin na po siya sa pagbabalik ng liquidity. Si XRP ay nakaposisyon para gawin ang tunay po niyang layunin or purpose kung saan ay move money at scale. Hindi tulad ng nakarang cycles na driven mostly by hype. Ngayon, real-time settlement utility, institutional integrations at ETF ang nagpapaangat sa kanya. Ang implications ay kapag dumami po ang pera sa system, ang market ay agad na nakakadetect kung aling token ang handa sa scaling. Para kay Ginong Henry, si XRP ang isa sa pinaka-ready asset sa bagong liquidity era. Ito ay nagbibigay po ng confidence para sa long-term holders at traders na naghahanap ng structured growth. Ngayon ay ano naman po ang papel ng bagong XRP ETF sa price momentum? 4 na XRP spot ETF. Yan po ang Canary Capital, Bitwise, Grayscale at ang Franklin Templeton ay nagsimula kamakailan lamang. Sila mismo ay nagdala ng institutional capital sa market. Walang kahit isang araw na net outflow mula sa launch kahit may market uncertainties. Ang net cumulative inflow na $824 million ay malinaw na sinyales ng demand pressure at accumulation. Ito po ay nagpapakita na ang liquidity wave ay hindi lang retail hype, kundi controlled institutional expansion. Kaya ang breakout potential ng XRP sa $2.28 at $2.33 ay mukhang realistic at supported ng fundamentals.
Ngayon ay paano naman po ito naiiba sa mga nakaraang rebounds ni XRP? Ayon po kay Baron, kakaiba ang current XRP rebound. Hindi ito random bounce tulad ng dati. Controlled, measured at steady ang galaw mula $1.98 base support pataas. Ang pattern na ito ay nagpapakita ng disciplined accumulation, hindi over-leverage speculation. Kapag ganito ang setup, mas mataas po ang chance ng sustained breakout kumpara sa short-lived pump. Ito rin ay nagpapakita ng maturity ng token bilang utility asset. Hindi lang basta price action, kundi market behavior na nagpapakita ng resilience sa real-time settlements at saka ETF adoption. Ngayon ay mayroon bang caution sa kabila ng bullish momentum? Hindi po puro bullish ang senaryo. Si Ginoong Benjamin Cohen, siya po ang founder ng Into the Cryptoverse, ay nagbigay po siya ng warning o babala. Pwede raw magkaroon ng short-term correction bandang December 10 kapag expected po ang Fed rate cut at posibleng Bank of Japan rate hike. Ayon po sa kanya, parehong setup noong July 2024 ay nag-trigger or nagdulot ng volatility kay Bitcoin bago nag-rebound. Kung mauulit ito, baka magkaroon po ng mid-December bottom. Ngunit kahit may potential correction, hindi nito binabago ang long-term thesis, kung saan si XRP at Bitcoin ay magre-react positively sa liquidity wave. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang pinaka-importanting lesson or aral po dito ay kapag ang liquidity ay bumabalik sa market, si XRP ay isa sa mga pinaka-ready or pinaka-handa na assets para mag-scale. Ibig sabihin, dapat handa po tayo bilang mga traders at holders sa aktibong monitoring or pagbabantay sa mga support at saka resistance. Ang institutional adoption, ETF at real-world utility ay nagtutulak po sa presyo. Ang risk ay nandyan pa rin, kaya dapat meron po tayong plano or meron pong plano ang bawat mga trader. Ngunit sa kabuuan, ang overall reading po rito ay sa XRP ay nagwi-whisper or bumubulong ng apoy sa liquidity era. At ang mga nakaka-observe or nakakapansin ng market behavior ang siyang pinaka-makikinabang dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.